Good day mga ka-stroke. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, for today's video ay ipapakita ko po naman sa inyo ang pagtulog ng isang stroke survivor na medyo babago-bago pa lamang siya naka-recover. Yung matutulog ka na makakapwesto ka ng iba't ibang posisyon at ang pagbangon sa kama. Ipapakita ko po yan. Pero bago po yan, ay syempre po tayo po mag-subscribe muna sa channel na ito, lalo na kung bago ka pa lamang po sa akin channel. Ayan. So, hit nyo na rin ang notification bell para updated tayong lahat sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So, umpisahan natin. Let's go. Intro muna. So ito po ang normal na tulog na mga na-stroke. Ayan. So siyempre hindi ka pa po nakakatagilid. Mas maganda po kung matutulog kayo na meron pa pong una na isa pa pong unan. Ayan. So yung unan po ay ilalagay po natin sa ganitong gilid at tapos po ayan nakaganyan. Ipapatong natin dito. Ayan. Nakaganyan. At kung magtatagal-tagal naman at medyo mainit na, ay pwede po nating kuhanin ng malakas na kamay, ilagay naman sa ibabaw ng tiyan, tapos saka ipatong ulit ang kamay na na-stroke. Ayan, nakaganyan po. Ayan. Napakalubang po niyan sa mga kagaya nating na-stroke. Malumang pong ipatong ang kamay na affected. At ganoon din sa paa. Ayan. Sa paa, kailangan meron po pong isang unan. Ayan. Para may patong ang paa na ganyan. Ayan. Nakaganyan. Sunod ko kung papakita ay kung paano tatagilid. Alam nyo ba na mas mahirap tumagilid sa side ng malakas na parte ng ating katawan kaysa sa doon sa parte na mahina. Parang ganito. Halimbawa, ito ang tinamaan ng stroke. Ano? Ito. Ayan. Mas mahirap tumagilid dito sa tinamaan ng stroke. Ayan, mahirap. Kasi, mas madali pa lang tumagilid dito sa tinamaan ng stroke. Ayan. Kasi nabubuhat natin ng paa na ganyan, tapos natatas ang kamay, kaya makakatagilid ka ng ganyan. Ayan, mas madali, di ba? Nagagawa nyo na yun, di ba? Pero mas mahirap pag dito. Ayan. So, kasi mahina ang balikat, kaya hindi siya nayanong ganyan. Ang technique po dyan ay ang ating po paa ay papasok dito. Ayan. Tapos po yung kamay ay lalagay po riyan. Tapos tulak po ganyan. Ayan, ganyan po. O, di nakatagilid ka na, diba? Pwede rin ang ganito din. Kaya nga lang, iangat mo ganyan. Ayan, angat. Tapos angat pa ulit. Ayan. Mas mabilis ang ganito. Ipasok. Bunutin. Ipasok. Ipasok ang paa. Ayan. Tapos, twist. Ayan, twist na ganon. Iti-twist ng malakas na paa. Ganyan. Pero bago i-twist, yung kamay ay ilalagay na dito. Hawak dito sa siko. Twist. Ayan. Mas mabilis na magilid, di ba? At least nakatagilid ka na. Kasi pagka lagi ka nakahiga, umiinit yung unan, di ba? At saka yung likod, umiinit. Kaya kailangan, paminsan-minsan, ay nakakatagilid rin. Pero, hindi naman tayo laging pwedeng doon tumagilid sa mahinang parte ng ating kasi maapektuhan ng ating balikat at maiipit. Kaya madali kasi tumagilid pag dito eh.
Ayan. Diba? Pero dito, ayan, tagilid rin dito. Ayan. Ganyan. Again, suot ng paa, twist na ganon. Pero bago i-twist, yung kamay, ayan, hawak dito sa siko, twist. O, di ba? Madaling tumagilid, di ba? O, ganon ang gawin natin. So, ito ang next. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung paano ka babangon. Ayan. Lalo na kung babago-bago ka pa lamang na nakaka-recover. Ayan. Pero survivor ka na. Pero babago ka pa naka-recover. Ang pagbangon po, mga ka-stroke, ay ganun din. Ito naman ay sa akin na base sa aking experience din ito na ginagawa ko. Ayan. Ganun din. Papasok din ng panak dito. Tapos idadrag natin dito sa baba. Ayan, nakababa na siya. Ayan, ganun. O, ulit. Pasok. Ayan, tapos baba. Ayan. Ayan. Bubuhatin ng malakas na paa. Tapos, gagamitin natin ngayon ang ating malakas na kamay. Suot dito. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos, tulak. Ayan. Wow! Nakabangon na. Okay, again. Again. Ayan, suot. Pasok ang paa. Buhat. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, tagilid. Pasok ang kamay. Ayan. Ayan. Tapos, tatawag ka lang. Kasama, sabihin mo nahulog ka. Huwag naman pala mapapasobra kasi pag ditire-diretso. Tutong pa, ganito. Ayan. Nako, nahulog pa. Ayan, ganito. Suotang paa. Ayan. Tapos, buhat. Bubuhatin ng malakas na paa. Ayan, di nakaganyan. Ayan. Tapos, tagilid. Suot ang kamay dito. Yung malakas. Oh. Oh. Diba? Ayan, ganon. At syempre, pag tayo po naman ay nakaupo na ganito at nakabangon na, ay gawin din lagi natin ito sa umaga. Ayan. Holding hands sa kamay. Bago ka bumangon, bago ka lumabas ng kwarto, ganito. Ayan. Magpapasalamat tayo sa Diyos, syempre. Wow! At bagong umaga. At ikaw ay buhay pa rin, nagising ka. Ayan, tapos, ganito, ayan. Ayan. Gawin nyo yan ng 10 repetition. Ayan. Tapos, papaganyan. Ayan. Ayan, ganun po. At saka siyempre, pagising sa umaga, pagka mag-iinat ka, nangangatal, di ba? Di ba? Ganun na. Ganun din na gagawin. Holding hands din. Para hindi siya mangatal. Kung mag-uon natin, ganyan. Ayan, ganun po. O mga posisyon ng pagtulog. At yun naman, base sa aking experience, yun ay sa akin. Ayan, yun po ay kung paano ako tumatagilid. Kasi naman, pagka nakahiga nga tayo, syempre matagal, umiinit yung likod Sa pagkakahiga, tsaka yung unan, dito sa ulo, umiinit, di ba? Kaya mas maganda yung nakakatagilid ka rin, paminsan-minsan, sa magkabilang side. Nag-iba't ibang posisyon. Ayan. Para sa susunod ay ma-practice mo naman. Kapag nasanay ka na kasi na laging tumatagilid na gano'n, ay mapapractice mo rin ang pagdapa. Yung kasi ang una kong pinractice yung pagdapa. Gusto ko kasi makadapa sa asawa ko Hindi ko sabihin, masarap man din yung nakakadapa paminsan-minsan. At saka isa pa, pagka tutulog tayo, mahalagang meron din tayo nito. Yan, hotdog. Wow! Hotdog pilo. Yan. Ito po, magandang
katabi ng mga stroke survivor na kagaya natin. Dapat po meron kayong ganito. Mura lang ito. Meron din nabibili ito sa mga online selling. Sa mga TikTok meron din. Kung wala man kayong hotdog, di kahit hotdog na mister nyo sa mga babae. Hindi, kahit unan din. Pero maganda itong ganito. Kasi nayapos mo siya at saka maganda siyang patungan ng kamay. At saka ng paa. Ipapatong mo ng paa mo. Tapos nakasaklay pa ang iyong paa. Di ba? Napakaganda. So, sana po ay nakatulong yung aking pinakita mga posisyon sa pagtulog. Ay sana ay makatulong sa inyong pagtulog. Yan. Iba't iba rin kayo ng posisyon. At doon naman sa mga exercises na binabahagi ko po sa inyo, ay sana po ay nakakatulong din at talaga namang iyon po ay base talaga sa aking experience. Kasi nga po, hindi naman ako physical therapist, hindi rin ako isang nurse o doktor. Ako po ay binabase ko po sa inyo ay base lamang sa aking experience talaga na talaga namang may naidulot na maganda at sana naman ay makatulong din sa inyo kung inyong patuloy na gagawin ito. At syempre, wag po tayong mainip. Kaya talagang kailangan patuloy pa rin ang ating exercise kasi po tayo po mga na-stroke ay hindi po pare-pareho ang ating kondisyon ng ating katawan at magkakaiba rin po tayo ng klase ng stroke kaya hindi pare-pareho rin ang progress, merong mabilis at merong mabagal. Pero ganun pa man, kung ikaw man pabagal ang progress ng iyong pag-recover ay ganun pa rin naman yon, dadating at dadating din. Ako nga po ay medyo matagal din ang progress ng aking recover kasi po ako'y magdadalawang taon na ako'y nakatayo pero hindi pa po ako nakakalakad noon at saka kamay ko hindi ko pa po masyadong nagagamit at yan po ay nagising lamang ako ng bandang uli kaya ako nagpursige sa pag-exercise at mahalaga rin na naniniwala ka sa iyong sarili yung meron kang motivation at saka meron ka rin superiority complex yung hindi ka nahihiya. Kailangan tanggap mo na kung ano ang nangyari sa iyo. Ayan. At dyan, mag-umpisa ang iyong pag-recover na unti-unting bumibilis. Ikaw rin naman na makakaramdam niyan magugulat ka kasi bigla mong lalo na kung kanan ka. Bigla mo na kasi siyang gagamitin kasi doon ako naniniwala na kung kanan ka, kanan ka. Kasi ako po ay kanan at nadali sa akin ni kanan. Akala ko po ay ako ay magiging kaliwete na, kaliwa. Magiging kaliwa na ako, magiging left hand na ako. Pero nagtagal nung na-exercise ko po siya na nag-exercise, nag-automatic siya Nag-automatic siya, bigla ko siya naitampot, bigla ko siya naibukas ng pinto. Yan, ganon. Kasi nga, ako ay lihit mong kanan. Yan. At ganun din ikaw. Pagka ikaw ay kanan, natin naman sa yung stroke. Yan. Shoutout po tayo. Shoutout sa iyo kay Leo, Chris. Ayan. Sana ay nakatulong sa iyo ang posisyon ng pagtulog kasi ikaw po nag-request din ito Ikaw ang isa sa nag-request itong paano matulog ang isang stroke survivor. Ayan. So, shoutout sa iyo, Leo Chris, ang taga Isabela. Okay na. Ayan. So, shoutout sa iyo at sana ay makarecover ka. Ayan. Laging isipin mo lagi ang mga masasayang bagay. Ayan. At alisin mo ang mga alam mo magpapainit sa iyong ulo ay unahan mo na kagad ng mag-isip kagad ng mga masasayang bagay. Ayan. Kasi kapag laging mainit ang ulo, diyan nag-uumpisa ang ating depression at baka tumaas na naman ang ating BP. Ayan. So maraming salamat po at ako po ay saludo sa mga na-stroke na lumalaban. Ayan. Kagaya ni Leo Chris. Ayan. Maraming salamat po sa iyong panonood. Ayan. So, basta isipin po natin lahat ng mga ka-stroke, mga kapatid. Dahil po lahat ay
huwag nating alisin sa ating isip at ito talaga napaka-importante. Tayo po ay gagaling. Lalakas! Titigas! Ayan. Maraming salamat po sa panonood and God bless and I love you all. Thank you.